Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel, Merenyo Farm TV. So for today's video mga ka-farmers, tatalakayin natin yung mortality and magbibigay tayo ng 4 na tips kung paano natin mababawasan yung mortality rate. So mga ka-farmers, sa kahit anong klaseng livestock animals ang ating aalagaan, hindi maiiwasan ang mortality. So ang magagawa lang natin ay kung paano tayo makakagawa ng paraan para mapababa ito. Kasi mga ka-farmers, ang mortality, hindi, specifically sa ating ducklings, hindi lang yan from day old. Hanggang mangitlog yan sila, hanggang bago tayo magkal, hindi maiiwasan ang mortality. Meron at meron pa rin mga mortality mga ka-farmers. So, sasagutin natin yung katanungan ng isa nating ka-farmers na kung bakit nga ba namamatay pag umiinom sila ng tubig at lumalangoy yung ating mga seho. Bakit nga ba sila namamatay? So ito yung 4 na tips mga ka-farmers, no. So una, papapasok tayo sa aming brooding. Meron kaming binobrooding konti lang, nasa 150 heads lang mga ka-farmers. So dito tayo sa loob, no. So ito yung unang tips mga ka-farmers. Alright, ito yung mga binobrooding natin. Yung iba kasi nasa labas mga ka-farmers, andun sila. Ayan, yung iba andito. Ayan, medyo tapos na kasi silang kumain. Ewan ko kung kita ba sa camera. Ito yung iba. Ayan sila. So una mga ka-farmers, tatandaan natin ng ating mga lagang seho ay waterfowl. Lalo na pag bagong pisa yung mga yan, pag nakakita ng tubig, talagang maglalangoy yan. Talagang lalangoy sila, iinom talaga at iinom ng tubig. Kasi nga, yan talaga yung category nila is waterfowl. So, unang tips mga ka-farmers, sa inuman natin, ang ginagawa namin, ngayon kasi hindi na namin ito nalalagyan mga ka-farmers. Yan, mga tubig nila na kabaliktad na kasi tapos na silang kumain. Una namin ginagawa mga ka-farmers, nilalagyan namin to sila ng bato. Ngayon kasi nasa 3 weeks old na tong mga to itong mga alaga namin. Bakit namin to nilalagyan ng bato mga ka-farmers? Kasi para hindi sila makalangoy. Hindi sila makapagtampisaw. Yung bato, sapat lang para yung tuka lang nila yung makakuha ng tubig. Hindi sila makapaglangoy. Kasi nga, lalong-lalo na mga ka-farmers, kita nyo naman tong kulungan namin, wala kaming heater. So, kapag nabasa sila mga ka-farmers, kapag nabasa sila, wala silang source ng heat source of heat. So, mangyayari doon, manghihina sila kasi mahina pa yung kanilang mga immune system. So, tingnan nyo mga ka-farmers, gano'n sila kalaki. Ulit tayo. Magkahuli. Ayan. Going for 3 weeks na to mga ka-farmers. So, malalakas na yung katawan ng mga to. Ayun naman mga nasa labas namin. Ewan ko makikita ba yan. Ayan. So, ito sila. So, hinahayaan na namin to silang lumabas. Ayan. So, kapag merong bato, yung mga sapat lang mga ka-farmers, so kung tayo ng sample ng mga bato na pwedeng. Diba, mga ganito kalalaki. Lagay yung ganyan. Magtampisaw man sila mga ka-farmers. Diba, ganito lang yung space. Yan. Magtampisaw man sila mga ka-farmers, hindi mababasa yung kanilang katawan. Ayan. Kaya, mas maigi na from day 1 up until 1 week sila hanggat makakuha sila ng sapat na immune system para labanan yung lamig. Kasi nga, as you can see mga ka-farmers, itong kulungan namin ay walang heating element o wala kaming heater. So, para maiwasan o mapababa yung mortality is hindi namin sila hinahayaang makaligo. So, sapat na yung makainom lang sila. So, kung gusto nila, masyado silang naiinitan sa kanilang katawan, ang ginagawa lang naman nila, mga ka-farmers, ay yung galing sa tuka nila na tubig, yun yung binabasa nila sa kanilang
dibdib. Ayan yung mga alaga mga ka-farmers. So, medyo maulan eh. So, ito mga ka-farmers, nasa 150 heads lang naman tong mga to. Mga ka-farmers. Natatakot kasi busog yung mga yan eh. Pero pag yan gutom, talagang susugod yan. Ulit yung pangalawa mga ka-farmers, pangalawang tips, sa tubig pa rin, ang ginagawa namin, meron kami dyan sa kabilang brooding natin, naka-design yon. Itong inumin, sinasabit namin. Sinasabit namin ang taas hanggang sa sapat lang para maabot ng tuka nila yung tubig. Kasi nga, pag sumampaw sila, pag nakasampayan, example, pag sumampaw yung itik, gaganyan lang yan, malalaglag sila. So, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na makaligo. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, dahil mahina pa yung immune system nila, hindi pa nila kaya yung sobrang lamig, ang tendency, nagiging mortality sila. Kasi pag sila pare-parehas basa, magpuumpukan yan. Mga ka-farmers, mag-uumpukan yan sila. So, yung medyo mga malalakas, maapakan, magkakaroon ng stampede, ang mga nasa ilalim, mamamatay. So, yun yung magiging mortality natin. Ayun. So, pero it's up to you mga ka-farmers kung gusto nyo dito lang sa lapag, lagyan ng bato, or pwede rin isabit. Parehas lang naman yon. Parehas maganda. Ang kagandahan kasi doon, either kahit saan doon, mapiprevent na makaligo yung mga seho natin, mga ka-farmers. Pero to kasi sa amin ngayon, more than almost 3 weeks na tong mga to, malalakas na. Eto, tingnan nyo tong pintuan nila. Nakabukas na to. Kasi nga, para makakain sila, kung ano yung makain nila sa labas, at pagkatapos nila kumain dito, kung ano yung pwede nilang mapulot dito sa paligid nila, ayan, makakain nila. Kasi meron na silang sapat na immune system mga ka-farmers. Ayan. Kasi ang mga seho natin, mga alaga natin, ikot ko mga ka-farmers yung camera. So yung mga alaga natin mga ka-farmers ay scavengers. So kahit ano yan, kinakain nila mga ka-farmers. Alright? So, puwing pa ako. Alright, so yung pangatlo mga ka-farmers, pagdating naman sa gabi. Kasi kapag ang seho natin, tulad nga, pero ito applicable lang to mga ka-farmers, tong pangatlong tips natin, yung mga kaparehas naming mga nagbo-brooding na hindi gumagamit ng mga heating elements. So tulad ng mga heater. So ayun. So yung pangatlong advice mga ka-farmers, yung mga kapwa namin na ganito lang yung mga brooders, mga simple lang. So tulad nung sa kabilang brooding namin, sa mga unang video naman, pakita ko na yun. So ito yung pangatlo mga ka-farmers. Ikot ko ulit yung camera mga ka-farmers. So hindi ko nag-ikakat, dire-diretso na to. Ayan. Ang pangatlo namin ginagawa mga ka-farmers, nung seho pa lang itong mga day old up until second week, pinapakain namin to sila maghapon, mula umaga hanggang hapon ad libitum mga ka-farmers. Ad libitum yung pagkain nila. Hanggang ngayon naman ad libitum to sila kasi nakakalabas na sila. So pag gutom sila, lalabas na lang to sila eh. Tapos nilalagyan namin ng pagkain, yung kanilang pagkainan. After ng hapon, nung bago magdilim or maglaro yung liwanag at gabi, tinatanggal na namin yung pagkain at inuminan nila. Bakit mga ka-farmers? Bakit namin tinatanggal? Ikukuhan natin para makita natin sila. Ngayon ko, madilim mga ka-farmers, pagpasensyahan nyo na po yung kuha natin kasi medyo madilim dito sa loob. No? Ayos lang natin yung camera mga ka-farmers. Ayan. Against the light kasi mga ka-farmers, pagpasensyahan nyo na lang po mga ka-farmers yung mga footages natin.
Ayan. Bakit namin tinatanggal mga ka-farmers yung pagkain at inumin nila pagdating ng pagsapit ng gabi? Kasi nga mga ka-farmers, kung meron yung inumin nila sa gabi, iinom yan, kakain yung mga yan. Pero pag nabasa, pagdating ng gabi, lalo na ngayon, di ba maulan mga ka-farmers, sobrang lamig. The same thing yung mangyayari. Pag nabasa sila, hindi kaagad sila matutuyo. Kapag hindi sila matutuyo, nag-uumpukan yan sila, ang labas nun, yung mga nasa ilalim, magiging mortality. May mga, tulad nun, may mga bansot. Kasi hindi maiwasan na meron talagang mahuhuli mga ka-farmers. Kasi meron yung mga malalakas kumain at yung mga na nahuhuli tulad to. Ewan ko kung nakikita yan. Basta ito, maliit. Yan. And then, nagiging mortality yan sila mga ka-farmers. Diba? So, yun yung pangatlo. Yung pang-apat naman mga ka-farmers, almost the same lang din naman. Kaso ang pagkaiba nun, meron na yan sa nauna kong videos mga ka-farmers para maiwasan yung mataas na mortality. Nilalagay namin sila sa crates. Halimbawa ito, pero hindi namin ngayon kasi hindi na namin to ginawa. Ginawa namin yon yung nag-brooding kami ng nasa 1,100 heads, mahigit. Ang ginawa namin, every night o pagkagat ng dilim, siniseparate namin sila into 50 heads per crates. Every night yon hanggang 2 weeks. Hanggang makakuha sila ng sapat na lakas ng katawan para labanan na yung lamig. Takot sila. Takot sila mga ka-farmers. Labas na sila. Ayan. Ayan. Ayan, lalabas na sila mga ka-farmers. Ayan. Lalabas sila. Kaya nilalagay namin sa crates, tulad nga ng sabi ko, para at least, kung mag-umpukan man sila sa lamig, kahit na malamig, umuulan man yan, kahit mag-umpukan sila, around 50, 60 heads lang sila sa isang box, sa isang kahon, may iwasan pa rin yung mortality. Kasi nga, kunti lang silang mag-uumpukan, hindi sila magdadaganan. Oo, kikita ba mga ka-farmers? Ang madilim eh. Ayos eh. Pasensya na mga ka-farmers yung mga kuha natin. Pilitin ko makakuha ng mga b-roll para habang nagsasalita tayo. Ayan. So ayun. Yun lang, mabilis lang mga ka-farmers. Ikot ko camera mga ka-farmers ah. Ikot lang natin. Ayun. So yun lang naman mga ka-farmers yung apat nating tips. Nasa sa inyo na yun kung susundin nyo. Ayun mga ka-farmers, yung camera saglit lang kama. Oh, puti. So ayun. Balik tayo sa kwentuhan mga ka-farmers. So yun yung apat na tips ko sa inyo mga ka-farmers. Pero disclaimer lang, hindi tayo expert sa pag-aalaga, hindi rin tayo nag-aral ng agriculture. So pawang experience lang yung mga naibibigay ko sa inyong mga recommendations or tips mga ka-farmers. Pero yung apat na tips na binigay ko sa inyo ay in-experience na namin and effective. So nasa sa inyo na lang kung gusto nyo i-apply. Pwede nyo namang subukan pag sa part nyo hindi siya effective, pwede kayo magpalit ng sistema mga ka-farmers. And isa pa mga ka-farmers, no, gusto ko lang idagdag. Maraming nagme-message sa atin regarding sa humihingi ng azola. Pasensya na mga ka-farmers, wala na po kasi akong azola. Namatay yung azola namin. So, yung pond andon, namatay sila. And pinagawa natin ng crayfish pond, yung pond na pinaglagyan natin ng azola. So sa mga nagme-message po sa akin mga ka-farmers, pasensya na po, wala na po maibibigay.
Meron ako dito, ayun, ewan ko makikita. Basta meron ako ditong Madre de Agua. Pwede ko rin yun ibigay sa inyo pero pinapalaki ko pa para makatingan natin. So, ayun mga ka-farmers, sana nag-enjoy ka sa simpleng tips na naibigay ko sa inyo. Sana at least kahit papaano may nakuha kayong aral. At kung meron kayong gustong idagdag mga ka-farmers, huwag po kayong mayiyang mag-comment sa ating comment section. So, ayun lang. So, shoutout po lahat ng mga nagbi-message po sa atin at nakaka-appreciate ng videos na ating ginagawa mga ka-farmers. So, yun, hanggang sa muli mga ka-farmers, siguro ang susunod nating pag-uusapan, yung sunod na tips, ay yung kung paano tayo makakatipid ng pag-aalaga or sa pagkain from day 1 up until bago sila mangitlog. So, ayun lang mga farmers. So, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated dito sa ating mga future videos nating ilalabas. Kaya yun lang mga ka-farmers. Ingat.